Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ako ang inyong kabisig, Joe Salik. Hatid namin ay mga totoong kwento mula sa bangsa at Pampagood Vibes. Ito ang inyong kabisig, Green. Kaya't sama-sama tayong matuto, matuwa at maging kabahagi sa nais nating pagbabago. Ako si Nipi, ang inyong kabisig. Boses ng kabataan para sa bansa. Kapit Bisig. Makasama natin ang ating mga university and provincial correspondents mula pa sa iba't ibang parte ng Bangsamoro Region. Ating silang kilalanin. I am Loine Sumalinog, your UP correspondent from the University of Southern Mindanao. Kapit Bisig, boses ng kabataan para sa bangsa. Yazid Ismael, UP correspondent from Western Mindanao State University. Kapit Bisig, boses ng kabataan para sa bayan. Abdul Rauf Lumabaw, UP correspondent from Cotabato City State Polytechnic College. Kapit Bisig, boses ng kabataan para sa bangsa. Suwaidi A. Ibrahim, UP correspondent mula sa Mindanao State University, Maguindanao. Kapit Bisig, boses ng kabataan para sa bangsa. Ana Osaman, UP correspondent from Basilan State University. Kapit Bisig, boses ng kabataan para sa bangsa. Ako si Nurbani Benjamin C. Macaraya, UP correspondent mula sa Mindanao State University, Marawi Campus. Kapit Bisig, boses ng kabataan para sa bangsa. Ating kakapanayamin ang ating mga university and provincial correspondents sa kanilang mga updates mamaya-maya. Ang programang Kapit Bisig ay naglalayong mabigyang boses ang mga kabisig nating Bangsamoro, lalong-lalo na ang mga kabataan na makilahok sa paghahatid ng makabago, mahuhusay at napapanahong impormasyon na maaaring maging daan sa pagkakaroon ng solusyon sa mga krisis na ating kinakaharap sa ngayon. Naglalayon din itong bigyang pansin ang mga isyong hindi gaanong napag-uusapan at sisikapin nating mabigyan ng kaukulang pansin ng pamahalaan. Ang Kapit Bisig ay hatid sa inyo ng USAID, the Asia Foundation at ng The Moropreneur Incorporated. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mapya malulumsal kanulangon mga kabisig. Yan, mapya malunaw mga kabisig. Yes, tayo po ay napapanood sa The Moropreneur INC Facebook page ngayong hapon na to. So, kumusta naman kayo mga kabisig and welcome to our Kapit Bisig episode, season 2 na tayo Ayan. ngayon. Ito yung pinaka-namimiss talaga ng mga Kapit Bisig natin, Ilang years din tayong namahinga bago magbalik sa ating season 2. Once again, maraming salamat USAID, the Asia Foundation, kasama ng The Moropreneur Incorporated. Kasi kung di dahil sa kanila, wala tayong Kapit Bisig season 2. Exactly. Actually, this is due to public demand. Di Talaga ba? Talaga lang ha. Ayan. So sa mga kabisig natin na nanonood ngayon, magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta kayo? Sana'y okay tayong lahat. For sure, okay na okay tayong lahat. Para mas maging okay kayo, samahan niyo po kami dito sa Kapit Bisig Season 2. Ayan. At bilang nagpapag-usapan naman natin yung pagiging okay, right? Napapansin yung mga kabisig natin, meron tayong mga iba't ibang produkto dito sa ating table. These are products from our community partners all over Bangsamoro region. Baka pwede natin ipakita sa kanila. Ayan. Okay.
Okay, pa-comment na lang po ng mine kung gusto nyo itong virgin coconut oil. Yeah, meron tayong virgin coconut oil, meron tayong Bangsamoro Delicacies, Yes. Ipas. Sweets. Ayan. Hindi ko maabot, kabisig na rin. Yeah, this is from Radyo Boyan, Maguindanao. Yung ating, yung virgin coconut oil natin sa Panansalan, From General GSKP. Salipada kay Pendaton. Yes. Although we also have partners from municipality ng Parang, Buldon, na nagpo-produce din ng virgin coconut oil. And of course, the basket here, the small basket, this one is from Rumonga of South Upi. Ang gumawa nito yung mga kabisig nating kababaihan na South Upi Monom Organization. Yes. Monom is Teduray translation ng weaving. So sila yung nagwi-weave ng mga ganito Isa po kabisig sila na. sa ating mga And IPs, no? Yes. Very quality yung binibigay nilang produkto Very sa atin. Super ganda. Napakalinis, di ba? Meron din tayo dito, of course, pure chili powder Ayan, from totoong Wow. chili ba yan, Mipi? Oo. Para malaman natin, titikman ng kabisig natin na si Rin, kung totoong chili ba to. Yan yung chili na talagang uusok ang iyong mga tainga. Yes. Wow. Sa mga mahilig magluto, pwede nating bilihin at Parang gamitin bulkan lang, ang uusok. ating pure chili powder from Wow Kidama. Ibig sabihin ng Wow means Women of War. Wow. Ayun. Women of War, Yes. wow. From, Very creative. I think from Matanog, Barangay Kidama, Matanog. Matanog. Yes. Malayo-layo to siya dito mula sa Cotabato City, Kabisig na Mipi. And of course, we also have, ayan, kailangan ko talaga to. Itong mga ganito, bukaw, papandayan naturales. Ayan, Para so ito siyang naman siya. ointment. Yan, Ointment to, no? yan, oo. Ang Ginagamit. bango nga eh. Mga sakit-sakit sa katawan, Oo. no? Yes. Galing pa to ng Lanao. Yung mga kabisig Lanao, natin doon. Of ayan. course, we have our Very organic, Oo. no? Organic Very lahat ng organic. mga produkto from community partners. Yes. At meron pa, Bangsamoro muna. Ay, ayun! Yes. Ay, Diyos ko naman. Yes. Magpapahuli Kabisig ba na naman Mipi. tayo dito Oo sa naman. Ano pa ba? The Responsible Traveler? Ayan. So meron Ayan. para sa hindi makita Yan, ng mga yan, kabisig natin, pero ang print po ang sinasabi dito, Bangsamoro muna. Yes. We all know how the COVID-19 pandemic, yung Affects. epekto niya, no, lalong-lalo na sa tourism industry. Yes. And itong mga small enterprises natin sa community that are doing their best, no, to do their advocacies through business, social enterprise, ay kailangan talaga yung tulong natin ngayon. Yes, exactly, Joe. Not only support local, pero live local. Diba? Atin to eh. So, we need to be proud of these things. Yes. So, Alright. Lahat. yan. Lahat nito. Lahat niyan, lahat yan. So again, ang ating mga products from our community partners is available po sa are available sa ating online Pariano Facebook page and Instagram account. Ayan. Yes. Pa-check na lang, mga kabisig. Soon, magiging available na rin tayo sa Shopee at Lazada. Yeah. Inshallah. Inshallah. Para yan sa community partners Yes. And natin. before we proceed, kabisig na Mipi, today is holiday. Holiday nga ba? Yes, of course. Today sorry. is holiday. Pero medyo- Hindi mo na-feel, no? Kasi nagtatrabaho ka. Tayo lang yung walang holiday. Nandito tayo. Yes. Wala holiday. Okay. Yes. Holiday. Wait lang. Ano ba meron ngayon kabisig na Mipi? Yeah, today is a national holiday of Andres Bonifacio's 157th birthday anniversary. Oo, Yeah. kasi ang kaibahan ni Andres Bonifacio kasi, while yung other heroes natin is we celebrate yung mga days nila, kung kailan sila namatay, kay Andres Bonifacio naman, we celebrate kung kailan siya pinanganak. Yes. Dahil nga, I don't know if it's true, pero yun yung sabi nila sa mga sinasabi ng mga historian na Andres Bonifacio was also killed by, fellow Katipunan na kasama nga ni Andres Yes, mamaya, Bonifacio. no, mamaya. Yes. Oo. And marami pa tayong information kay Bonifacio. Tama ba, Rin? Sino ba si Andres Bonifacio? Oo nga, ang tawag sa kanya yung tatay ng the Yes, father of Katipunan. Katipunan. Yes, no? Siya yung isa sa founder ng kataas-taasang kagalang-galangang Katipunan. Yes. And nakreto sila because of during the Spanish colonization, when the Yes. Spaniards came in the Philippines, sinakop nila tayo for hundreds of years, di ba? And 133 years. Yeah, to be Yes. exact. And because of Bonifacio, sa pag-lead niya doon sa Katipunan, yun yung nag-trigger para magkaroon ng Philippine Revolution in 1896 against the Spanish Empire. That's why kinikilala natin si Bonifacio bilang isang national hero kasi isa nga siya sa may pinakamalaking contribution ng paggamit ng kapayapaan ng Pilipinas. Yes. And I like it that we're providing informations like this. These are the informations na kinakailangang alam or dapat alamin ng mga kabataan, Yes. no? Yes, Alam especially at yung alamin. mga bata pa lang, di ba? Yes. Bakit nga ba kailangan natin itong alamin, di ba? Isa ito sa mga pwede natin maging motivation and inspiration sa buhay. At bilang napapag-usapan natin ng ang information, kabisig na Mipi and kabisig na rin, parte din ng ginagawa natin sa
Kapit Bisig is to provide accurate at the same time timely na information on the COVID-19 update sa buong mundo. Yes. So para bigyan kayo ng COVID updates, narito na. To start with, currently ngayon, ang number po ng COVID cases sa buong mundo ay nasa 63 million. Ay, 63 million na to. Ang dami Yes. With a recovery number na 43,530,849 and that is as of kahapon. So, big November sabihin, meron pang 29. ilan pa ba? 20 million na active cases, di ba? Tama yun, kabisig na rin and kabisig na MIPI. Yes, for our sa Philippines naman, umabot na sa 429,864 ang total COVID cases as of yesterday. That's November 29, 2020. Kabilang na po dyan yung naidagdag na 2,076 confirmed new cases. 10,579 naman po ang naidagdag na total recoveries, kaya meron na tayong 398,624 na total recoveries. Samantala, meron naman tayong 40 na naidagdag na nasawi. At dahil dyan, nasa 8,373 total na po ang mga namatay. Yes. Yes. And currently ngayon, sa kaso natin, ilan na ba yung natitest sa atin dito, kabisig na rin, sa buong Pilipinas? Ayan, sa total individual tested as of November 27, 2020, no, meron tayong 5,366,912 na tested individuals, no. Ito ay 9.0% out of total population ng Pilipinas. No, yung 9.0% individual tested ay positive yung result. Positive result yes, and that's na yan. around 484,000. And yeah, this is as of November 27, the IEC materials na nandito ay downloaded from the Facebook page of Vice President Leni Robredo, while the information is sourced out from Department of Health. Ayan, medyo madami na rin yung test na nakapag-test na rin, no, ng COVID-19. Pero hindi pa to siya nangalahati with the population of Philippines. Yeah, tama. Dito naman sa Bangsamoro region, as of November 29, 2020, which is kahapon lang dito, kabisig na MIPI, kabisig na rin, ang total kaso na dito sa atin ay nasa 2,564 with an active cases na 171 with recovery number na 2,327. At sa ating Region 12 naman po, meron na po tayong 4,378 na kasali na po dyan ang naidagdag na 43 kahapon po, November 29. And our active cases sa Region 12 ay 513. Ang recovered po natin is 3,750. Ayan. Wala naman po sa COVID update ng Cotabato City. Meron na tayong total cases na 949 at meron tayong naidagdag dyan na 11 bagong kaso kahapon lamang. No? And out of 949, meron tayong active cases na 138 and 785 na recoveries. Yes, it's quite a lot, no? Kung napapansin niyo yung numero dito na pinapakita sa cases ng Cotabato City is medyo mataas compared dun sa mga katabi natin, no? And mga lugar dito, syudad sa Soc-Sargent nga. Dahil tayo yung isa sa mga receiving point ng mga positive cases. Like, correct me if I'm wrong, pero I think as far as Kidapawan City, Kidapawan, Midsayap. pag hindi na natatanggap sa Davao, for example, they bring it here dito sa Cotabato Yeah. City. Actually, we rarely naririnig na mga COVID cases na nandito is taga Cotabato talaga, di ba? Yes, kabisig na MIPI. And this is the reason why we do still have the No Movement Sunday na ginagawa natin. Although other municipalities and provinces like for example Maguindanao, which is kapitbahay lang naman din natin, lifted up already yung No Movement Sunday. So back to new normal na sila. Like here in Cotabato City, still pa rin yung implementation. And this is because of these numbers pa rin na patuloy pa rin tumatas. Can you imagine 100 plus na positive pa, active cases? Yes. I just wanna add din nga pala, no, November 30 ngayon, tomorrow, I think magmumura na po yung swab testing. That will be December 1. Aabot na po, magmumura siya to 3,409, the RT-PCR. Magkano pala siya before? I think 3,800 to 4,000 yung ngayon na swab test. And then for private individuals naman, 3,800.
Oo, Ayan. sana dumating din sa time na maging free na lang siya. Oo nga, no? no? Parang nagiging pribilehiyo kasi siya Yeah. when you have to pay for it. Right? I mean, we do understand that we all have these, limited lang yung resources natin. But, inshallah, let's just hope one day na maging free na. Kasi kawawa naman din yung mga iba who couldn't afford to pay for Yes, that, exactly, right? Joe. Kasi mga kababayan tayo ngayon na bumabalik sa abroad and requirements yung swab And test. it's quite expensive, right? Yes. Kasi Oo. even the requirements nga nila is nahihirapan din silang hanapan ng paraan, di ba? Exactly. Yes. And now, since napapag-usapan naman natin dito yung patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases, hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa buong mundo, we're gonna be watching a video from Department of Health to tell us about what are some of the things that we can do to contribute contribute as part of the bayanihan na ginagawa natin in the context of COVID-19 pandemic. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Yes, tama nga yan. Let's beat COVID-19 together. Kayang-kaya natin lahat. And that is the real essence of bayanihan ngayon sa konteksto ng COVID-19 pandemic. Right? Exactly, Joe. Oo. Yes. Kabisig na rin, ano-ano ba yung mga dapat gawin ng mga kabisig natin na nanonood ngayon to be part of the bigger effort na ginagawa natin to beat Yun COVID-19? yan. Uulitin lang natin yung pinaka-basic na dapat natin gawin para lang ma-flatten natin yung curve o mapabagal natin yung pagkalat ng COVID-19. No?
Number one, nandiyan yung pagiging responsible sa ating sarili, lalo na kapag tayo galing sa labas. Kung tayo ay uuwi, maghuhugas tayo ng kamay, ay yung mga ginamit natin sa labas ay dapat hugasan na yun agad, di ba? And Tama. ano pa ba, Jo? Wear your face mask, hand Oo, washing. tama. Ayun. Hand washing. At the same time, yung staying at home. Napakalaking Yeah, tulong yun noon talaga. in cutting the spread of the virus. Kung wala naman din ginagawang super duper important outside, then better stay at home. Kasi yan na po yung bagong mukha ng bayanihan, the spirit of Yes. bayanihan in the Philippines, di ba? If you wanted to be part of that solution, then you have to be responsible and Yes. follow all these safety measures na pinapatuwad ng ating gobyerno at yung mga iba pang organization. Pero napapansin natin sa labas, sa baba, madami pa rin talagang mga medyo irresponsible pagdating sa Matatagas. pagsuot ng Matatagas si ulo. itong face mask. So, yun na nga, matigas talaga yung mga ulo nila. So, Walang yun nga, social distancing. wala talagang social distancing, Pero hanggat maaari, yun na nga, i-follow natin ang mga rules na to. At ano bang rason kadalasan ng kabisig na MIPI kung bakit hindi nila sinusunod yung mga panuntunan nito? This is because hindi maayos na ipapadala sa kanila yung mensahe, yung message, yung impormasyon na yon. Bakit kailangan yung magsuot ng face mask, for example? Dahil pag mas naintindihan nila yon at mas naisa puso na nila yon, mas magiging madali na lang for them to take, yung part nila sa pagiging responsable para maprotektahan yung sarili nila at the same time mga kataong nakakasalamuha nila and even their family, loved At, ones. And in addition to that, siguro dapat i-tighten natin yung mga policies ng mga establishments, Huwag talagang magpapasok kung walang face mask, In di ba? fairness naman sa Cotabato, because I think sa lahat ng napuntahan ko dito, even sa gym, meron silang mga kanilang mga effort na ginagawa. Like for example, yung scanning of QR code para mas madali na lang yung contact tracing na gagawin if ever magkaroon nga. Yung alcohol, naka-placed lang din sa door. Just yung mga trapo. And then, time to time, sinasanitize nila. And I think these are good efforts na sa ngayon. Yes. And by the way, yung video pala kanina na napanood ng mga kabisig natin ay hatid sa inyo ng Department of Health. Tama? Tama, Yes. kabisig. And kabisig na rin, para mas makilala pa nung mga kabisig natin na nanunood sa atin, si Kapit Bisig at yung mga organization behind this program, please watch this video. Project Peace Connect is a 3-year USAID-funded program of the Asia Foundation, which aims to stimulate social cohesion in Mindanao communities highly threatened by conflict. Working with local grassroots organizations, Peace Connect promotes intergroup harmony by engaging key youth, religious, and community leaders through 3 approaches. 1. Support dialogue and mutual understanding between religious leaders to strengthen their capacity to engage effectively in public debate, to promote mutual trust and build confidence in the peace process. 2. Foster greater understanding between youth of different faiths and cultures and improve their capacity to understand and speak out in support of peace. 3. Promote mutual understanding and peace through positive messaging using broadcast media and social media. Ayan, the Kapit Bisig is funded and supported by the USAID, the Asia Foundation, in partnership with the Moropreneur Incorporated. No? Maraming salamat for this organization for trusting this very important responsibility to us, delivering timely, accurate at tamang impormasyon sa mga kabisig nating kabataan, hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro, dahil napapanood din tayo sa iba. Katulad dito, may nag-comment nga dito, watching from CDO. Yes. Cagayan, wow. All over the world because our platform is, di ba, online. Social media because social media is accessible na, right? Sa labas, pati sa labas ng bansa. Yeah, we just wanna say hi and hello nga pala sa lahat ng mga kabisig natin na nanonood. Ang daming nagko-comment ngayon and nagre-react sa atin. And if you wanna join or may gusto kayong sabihin sa atin, please free to comment down below, di ba? Yes. Dahil speaking of mga sasabihin na yan, kabisig na MIPI and kabisig na rin, dahil ang haba-haba ng preparation na ginawa natin for Kapit Bisig Season 2, oh my God. Almost 2 decades. Ilang years ba? 2 decades. 2 months, tama? 2 months. Kasi the Season 1, we run it from April to August, right? For 15 episodes. Oo. So ilang buwan tayong
nag-gather, nag-planning on ano ba yung mga stories na dapat marinig ng mga kabisig natin. Ayan, kabisig na MIPI, ano ba yung pinagkaiba ng season 1 sa season 2 ngayon na KB? Before that, kanina nasabi ni Rin na yung mga, yung mga, nagpapasalamat tayo sa USAID and the Asia Foundation sa pagtitiwala muli sa atin, diba? And we just wanna say thank you rin nga pala sa mga production team natin. Dahil every day, throughout the journey of season 1, tayo lang tatlo yung nakikita nila, but they don't see yung mga people tao behind the Kapit Bisig program. Tama yan, Kabisig So during namin, our Kapit Bisig season 1, we focus talaga sa konteksto ng COVID-19, di ba? Paano nagsimula, yung Yes. history Yun yung mga niya. topics natin, like how COVID-19 affected education in the Philippines, Mental the health, entrepreneurs, mga ganun. yes, how it affects our mental health. And ngayon naman, we focus sa youth advocacies. Ano nga ba yung mga engagement ng mga kabataan natin ngayon? Diba? So doon tayo magfo-focus. Ang dami-daming pwedeng pag-usapan. Ano ba sa tingin mo, kabisig na rin, yung mga aabangan ng mga kabisig natin sa Yan, atin? no? Season 2. Yung mga role of youth during this time of pandemic Yes. or Oh. ano ba yung mga different organization ng youth na pwede ba sila mag-collaborate yan, mga ganyan usapin. Exciting nga yan, kabisig na rin, no? Different advocacies, sabi mo nga, it could be about environment, youth empowerment, health, education, community building, active citizenship. Ang dami, MIPI. Sobrang dami Yung G talaga. Alam mo yan? Yan. Sa mga kabisig natin na nanonood ngayon, you can put it down sa comment box natin kung ano ba yung mga gusto niyong topic na pag-usapan natin. Yes. See, we really care about your opinions and suggestions. Yes. We want the best for you, di ba? Wow. And of course, sabi nga mo, MIPI kanina, madami tayong kasama dito in providing all of these informations and stories sa baba. And we Yes. cannot do this without the help of our university and provincial correspondents. We call them UP correspondent for short. Correspondents. Yes. Para mas akala nila UP na University of the Philippines, no? So para mas makilala natin ang makakasama natin na university and provincial correspondent, narito po sila. We have, of course, we have from Mindanao State University, Maguindanao, si Kuya Suwaidi Ibrahim. And meron din tayo from Western Mindanao State University sa Zamboanga, kabisig natin na si Yazid Ismael. At meron din tayo mula sa Basilan State University, si Norhana Usamad, ang nag-iisang babae ng app correspondent. Yes, and of course from Cotabato City State Polytechnic College, we have Abdul Rauf Lumabo. Malapit lang to. Kaya ko nga lakarin yan mula dito At meron din tayo, ito sobrang layo to nasa isla pa to. Mula Mindanao State University, Tawi-Tawi, we have our kabisig na si Jeremy Edubos. Wow, no? From Tawi-Tawi. At meron din naman tayo mula sa Marawi City, Mindanao State University na si Norbani si Macaraya. Ayan, I think all eyes kinorbani, no? Dahil ngayon ang Marawi nga ngayon ay maraming nakabantay because up to now they are still in the, proseso nung pag-rebuild ng buhay from the Marawi situation na nangyari, the pandemic, plus yung transition sa BARM. So, Norbani, madami ito siyang ibibigay na updates sa atin. Yes, of course, magbibigay din ng updates ang ating UP correspondent na si Loini Frias Sumalinog from University of Southern Mindanao. Ayan, USM yan, no? Ayan. Mother school mo to, right? Yes. Oo. Ayan, so napaka-importante nung role po ng mga UP correspondents natin or UP correspondents natin because they would be the one giving us, all the reports. Mobile journalism to, mga kabisig na MIPI and kabisig na rin, no? Yes. I bet ang lakas pa ng background music, gusto ko talaga yan. Di ba? Para tayo nagpa-party dito sa studio. Yeah, we are excited na makasama. Yes. Talking about working with different kabataan, hindi lamang sa Bangsamoro region, we are very lucky and happy to interview ang Chief of Programs and Operations ng Bangsamoro Youth Commission, walang iba kundi si Kuya Nas Dunding. Panurin ho natin itong video na to. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mapya malulum sa kanulangon mga kabisig. And para sa ating unang episode at the same time yung launching ng Kapit Bisig Season 2, we are very happy to have the Chief of Programs and Operations ng Bangsamoro Youth Commission. Walang iba kundi si Kakanas Dunding. Ay Kakanas, magandang hapon. Ay, magandang hapon sa lahat ng nanunood, nakikinig at nakikilahok.
sa atin ngayong araw na ito, Joe, and payapang panunood po, no? A youthful day to everyone. Ayan. Bago tayo magsimula, Kuya Nas, kamusta? Kamusta naman? Well, okay lang. Medyo challenging yung mga nakaraang araw natin in serving the youth population of the BARM dahil nga dun sa mga kailangan na deliverables sa dami ng deliver bago mag-close yung 2020, and at the same time ongoing din yung iba't ibang programa natin dito sa ating opisina. And that's good to hear because ang pag-uusapan natin is about dyan, yung mga iba't ibang ginagawa natin sa Bangsamoro Youth Commission kasama ng mga Bangsamoro Youth sa buong rehiyon ng Bangsamoro. To start with, Kuya Nas, we will be starting with the why. Bakit kinakailangan merong sariling komisyon, no, yung Kabataang Bangsamoro? Okay, sige. Bakit kinakailangan? It's because the Bangsamoro government is committed enough na bigyan ng pansin yung mga issues and concerns ng mga kabataan sa BARM. And that is why yung commitment na yon ay nagre-result sa pagbuo, sa paggawa ng isang komisyon, ng isang opisina na magbibigay focus doon sa mga problema na kinakaharap ng ating mga kabataang Bangsamoro. And that is the institutionalization of the Bangsamoro Youth Commission. Aside from that, the commitment of the region, this is also written in the RA 11054, also known as Bangsamoro Organic Law, that the Bangsamoro Transition Authority is mandated to create a Bangsamoro Youth Commission. So mandato. You've mentioned about mandate, Kuya Nas. Ano ba yung pinaka-mandato ng Bangsamoro Youth Commission? Okay. Yung ating Bangsamoro Youth Commission is same with National Youth Commission. It is a policy-making and coordinating body of the regional government in terms of the issues, concerns, and the population of the young people. Before we talk more on the young people, just like to inform everyone who is watching and joining us today, Joe, that the definition of youth, young in the BARM, is from the age 15 to 40. So if you see, it's different in the national landscape and in the other agencies' definition of youth. So it's 15 to 40 that's considered youth in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Okay. Kakanas, alam natin na ang Bangsamoro government ngayon ay nasa proseso ng pagta-transition. At the same time, dumagdag pa tong pandaigdigang problema natin, itong COVID-19 pandemic. Paano ba ito naka-apekto sa pangkalahatan ng Bangsamoro Youth Commission? Of course, unang-una ay nakaabala siya sa ating operasyon, sa operations ng opisina, because every time na, as you see, months ago ay the whole BYC was temporarily closed because of some of our employees tested positive to COVID-19. And from that's almost 2 to 3 weeks na kailangan mabakante at maapektuhan yung deliverables ng operation ng office. So that's one of the effect. The second one is the conduct of the face-to-face activities na inaasahan natin na nag-re-energize doon sa lahat ng grupo ng mga kabataan sa BARM at iba't ibang mga organizations sa BARM. All in all, it affected, pero tulad nga ng sinabi natin, hindi ito yung magpapatigil sa mga kailangan nating gawin bilang ang mga kabataan ay proactive in nature at kaya nating gumawa ng maraming paraan para ma-reach out yung ating mga mandato. Ayan. Sabi nga nila na sa hashtag, no, ato ka Bangsamoro. Di ba? Ayan. Oo. Kakanas, pagdating naman, kanina kasi na-mention mo yung mga mandato ng BYC, ano yung dahilan, bakit meron tayong sariling komisyon ng Kabataang Bangsamoro. And madalas na rin namin itong nakikita sa Facebook at maraming salamat nga sa social media. Itong tinatawag natin na Bangsamoro Youth Agenda. Can you tell us something about this? Yes, yung Bangsamoro Youth Agenda natin, yung complete name niya is Bangsamoro Youth Transition Priority Agenda or BYTPA, covering the years of 2020 to 2022. Ito yung number 1 na naging accomplishment ng ating chairperson, MP Marjani Magkasalong,
sa kanyang pagkaupo pa lang in April of 2019 ay binuo niya yung technical working group in which yours truly was the chairman of the technical working group, the leader of the technical working group, who works on the writing, consolidation, and finalization of the agenda. Ito po ay kung saan nakasulat lahat po ng nilalaman ng mga pangangailangan ng Bangsamoro youth sa loob ng transition period, ano yung mga core issues na kailangan bigyan ng pansin, at anong mga dokumento yung kakailanganin natin sa loob ng transition period para pagdating ng regular government ay mabubuo naman po natin yung regular na comprehensive Bangsamoro Youth Development Plan. So diyan po umiikot yung ating agenda po na ito, at yung 5 center agenda po na ito ay ang governance, ang health, education, active citizenship, peace building and security. 5 po yung center of agenda natin dyan. Sa 5 po na yan ay cross-cutting po ang ating gender na usapin at ang ating usapin naman po sa environment. Ayan. Maraming salamat Kakanas for that information. Malamang sa mga ibang kabataang Bangsamoro, medyo technical pa yung napag-uusapan natin ngayon, Kuenas, pero yun lang naman yung gusto nating malaman, na nandyan ang BYC at meron tayong Bangsamoro Youth Agenda para matugunan yung mga iba't ibang social issues na kinakaharap ng mga kabataang Bangsamoro. Ayan, Kuenas, since you've mentioned about mga issues and concerns at the same time, yung mga possible solution na pwede natin i-provide dito sa mga issue na to concerning Bangsamoro youth, how do we ensure na lahat ng kabataang Bangsamoro ay well-informed on this, na meron nga tayong ganito? Okay. Marami tayong mga ginagawang paraan sa ngayon. Una is, nag-iikot tayo sa mga bawat ministry ng BARMM para ipamigay sa kanila yung agenda. Bukod sa nagkaroon po tayo ng launching noong August 12 nito on general public, ay iniisa-isa rin po natin yung mga ministry na mabigyan ng copy at mabigyan daan din sa kanilang pagpaplano sa kanilang mga opisina na mayroong mga mandato mula sa kabataan na kailangan gawin ng ministro na ito dahil nakasulat doon yung kanilang institusyon. Bukod pa dito ay yung mga online shows din na tulad dito kung saan sino-showcase natin yung ating agenda. In fact, ngayon meron tayong tinatawag na yung Youth Agenda in Focus na programa rin natin na online. Doon iniisa-isa din natin yung mga center agenda at kasama natin yung mga ministers ng bawat ministry ng BARM ay pinag-uusapan natin yung mga issues na nakapaloob dito sa ating agenda. More than that, ay sa lahat ng programa natin ay parati natin dinadaanan yung pag-uusap ng agenda bilang ito yung isa sa technical document na kailangan natin sundan within the transition period. Ayan, thank you for that, Kuenas. And since ngayon na pag-uusapan na natin yung paano natin maipaabot sa mga kabataang Bangsamoro yung mensahe ng Bangsamoro Youth Agenda, ano kaya sa tingin mo, Kuenas, yung pwede nating matulong kaming mga nasa civil society organizations at katulad nitong programang itong Kapit Bisig na ito para maka-help in terms dito sa Bangsamoro Youth Agenda ng BYC? Yes, Joe, itong ginagawa natin ngayon, napakalaking tulong ito. Dahil natutulungan nyo kami na may parating, lalo na dito sa programa ninyo, na maraming nararating, nare-reach ng mga communities within and even outside the RMM, ay nakakatulong ito para ma-familiarize pa namin yun, na meron po tayong existing na youth agenda sa BARM. At sana sa mga iba pang mga programa natin, Joe, ay magkasama pa rin tayo. Siguro sa mga susunod ay maganda na pwede natin maisa-isa, Though sa ngayon nasa general layman's term tayo ng discussion ng BYPPA dahil hindi natin pwedeng isa-isa nito ngayon dahil medyo hahaba yung usapin natin dahil kahit paano medyo makapal-kapal din ng konti yung ating agenda. And syempre, para po malaman ng lahat ng nanunood sa atin ngayon, itong agenda po natin will not stop na compile na po siya at nalagay na po siya page by page. Yun po yung pinaka gusto natin mangyari matapos siya. Pero gusto po natin na samahan po natin ito ng aksyon na sa paggalaw ng panahon ay dapat ay gumagalaw din itong dokumento po natin, itong agenda po natin. At pagkatapos ng transition period, kailangan po natin i-assess. Actually, ang gusto natin,
every year ay magkaroon tayo ng assessment, kamusta ang takbo ng agenda, anong mga ministry yung nagko-comply at hindi, anong mga development partners ang nagko-comply o hindi, at iba pa. Ayan, tama nga yung Kuya Nas, no? It needs the participation of everyone. And yeah, inshallah, this is a good start, ang Kapit Bisig with the Bangsamoro Youth Commission sa mas madami pang works, no, na gagawin natin para sa kabataang Bangsamoro. Ayan, Kuya Nas, meron ka bang mga gustong panawagan sa mga kabataang Bangsamoro na nakikinig sa atin sa hapon na ito? Would like to advance with everyone sa commemoration ng ating Mindanao Week of Peace. Alam kong marami tayo nakahanda ng mga programa. Si BYC ay makikipagtulungan sa iba't ibang mga youth organizations. Sa ngayon habang nag-uusap tayo, Joe, ay sana po ay magkasama-sama tayo na may pagdiwang at may commemorate ang Mindanao Week of Peace sa taong ito sa kabila po ng pandemya na kinakaharap po natin. Bukod po dito, Joe, I hope mas dumami pa yung mga panahon natin na mapag-usapan yung mga bagay na kailangan pag-usapan ng kabataan, lalong-lalo na sa landscape at foundation ng ating regional bureaucracy. At magtulong-tulong tayong magdasal, manalangin na sana magtapos na ang pandemyang ito na naglilimit sa atin na mas maraming panahon tayong magkita-kita at makapag-usap-usap at mas mapag-usapan natin yung mga kailangan at dapat gawin, no, para mabuo natin ng maayos yung ating bureaucracy natin. Ang Bangsamoro Youth Commission ay nandito po sa inyong kasama niyo po sa bawat kinakaharap ninyong problema, kinakaharap po ninyong saya, at sa lahat. At sana po ay ma-develop po natin mula kay Bangsamoro Youth Commission at lahat ng mga kabataan ng BARM. At sana po, huwag tayong tumigil na maghanap ng iba't ibang mga inisyatiba na pwede nating pagtulungan. Si BYC ay nandito lamang. Tayo po ay coordinating body na magkaroon tayo at maipagpatuloy natin yung lahat. Kabisig, once again, maraming salamat Kuya Nas Dunding ng Bangsamoro Youth Commission for giving us this time, no, na makausap ka. Inshallah, sana po pwede pa namin kayong maimbitahan pa sa marami pang usapin, no, patungkol sa kabataang Bangsamoro. Yan, once again, thank you so much kay Kuya Nas Dunding, the Chief of Programs and Operations ng Bangsamoro Youth Commission. Yan. Wow. Ang daming nagko-comment sa atin ngayon. So, Yes, di ba? Rin, would you like to read, no, yung mga may mga questions din dito. Oo. At dahil naka-off ang microphone ni Rin. Nagbabalik, no? Hi, Dangling Pine, isa ito sa ating mga top na viewers Ay, sa nakaraang top on. season. Parang na-pressure ako. Ayan. Yes. Hello po sa inyo. Magandang hapon po. Ayan, meron tayo ditong isang comment, no, from our kabisig na, I don't know how to read this, pero MCD, DRMS Co, or grabe naman ang pangalan ni kabisig na to. Any ways forward po na nakalatag para alam po namin. Oh, so he was asking about the Bangsamoro Youth Transition Priority Agenda. Ayan, I'm sure kahit papaano, no, nasagot na already yung question ng kabisig natin na si MCD Co or something. I don't know kung paano ba ito itong pangalan niya. Sana nanood siya. Yes, Oo naman. Kasama rin Kasi natin nga. ating mga app correspondents, Yes, no? app Nakikita natin correspondents. sila Norbani Kayungkat, Makaraya. Ay, nag-wave talaga ako. Ayan, we're very happy kasi nakausap natin si Kuya Nas Dunding. Although we were only able to talk to him via Zoom, pero kahit paano, naging fruitful yung conversation natin with him. Some important notes dun sa napag-usapan natin, the talking points, we asked him why there is a need for the Bangsamoro Youth na magkaroon ng komisyon sa BARM, right? Yes. And sabi nga ni Kakanas Dunding, no, na ang paggawa ng Bangsamoro Youth Commission ay nakalagay na, no, sa pagbuo nung Bangsamoro Autonomous, the BOL, the Bangsamoro Organic Law. So it's already put there. Although before, may representation naman din yung Kabataang Bangsamoro. Yes. And that was, anong office nga to? Office of Bangsamoro Youth. Office of Bangsamoro Youth Affairs. Or And that's- OBIA. OBIA. That's during the Autonomous Region in Muslim Mindanao. Now, in the Bangsamoro government, we have the BYC. So, nag-upgrade lang ng kasi ginawa siyang commission. And it's a commission. Kumbaga, mas wider na yung saklaw ng responsibilidad niya bilang representative ng kabataan sa government. Yes, even though meron tayong national level na National Youth Commission, so meron din tayo dito sa Bangsamoro.
Yes. And going back, kabisig na rin, when Kuya Nas talked about the Bangsamoro Youth Agenda, this is the ultimate goal, no, na gusto nating maabot through the BYC. He shared about the BYTPA, ano nga to? The Bangsamoro Youth Transition Priority Agenda for 2020 to 2022. Yes. So ito na yung mga collective, no, na mga inahin ng mga kabataang Bangsamoro, the different social issues concerning kabataan Bangsamoro and possible, issues and initiatives, activities to solve these issues altogether. Yes. And also, Recently lang, no, nag-celebrate tayo dahil hindi nga tayo nag-air ng Kapit Bisig noong August. Nagkaroon tayo ng isang malakiyang selebrasyon, hindi lamang dito sa BARM, but it's an international. Global, yeah. Global Ano nga to? celebration. Yung International Youth Day. So, ang organization talaga na nagli-lead dito ay ang UN, United Nations, which is also partner din natin sila sa mga iba-ibang community empowerment and projects na ginagawa natin dito sa TMI. Ano bang naganap yun noong August 12, 2020. Yeah, mga diba? ganyan. Alam mo naman ako kabisig na Mimi pagdating sa kalendaryo talaga, no? Ano Diyos ba yung ko. naging tema natin nung International Youth Ay, Day? maganda yan, kabisig na Mipi. It's youth engagement for global action. No? Akala ko hindi niya alam eh. So, yun. So, pangkalahatan nga yun. Dahil naniniwala po tayo na kayang-kaya ng kabataang maging parte sa pagbuo ng mas matibay at maayos na solusyon, no? Yes. Sa mga problema na kinakarap natin. Ibig sabihin, malaki ang parte ng kabataan sa paghumog o ano niya ba? Masla irresponsibility na naka-attack sa atin. Yes, And we need exactly. to take part on this. Kasi whether we like it or not, with all these social issues, lahat tayo ay may kasama, kinalaman. may kinalaman. With the help, of course, of different agencies and organizations, let's empower youth. Diba? And nagkaroon din tayo ng Bangsamoro Youth Address, by the way, yung State of the Bangsamoro Youth Address, noong August 12 din, which is kasabay din doon nung celebration natin ng International Youth Day sa BARM. Merong binitawang napaka-importanteng mensahe ang chairperson ng Bangsamoro Youth Commission na si Sir Marjani Makasalong, which is also member of the Parliament ng Bangsamoro. At ang sabi niya, yung Bangsamoro Youth Transition Priority Agenda for 2020 to 2022 ay naka-anchor pa din dun sa vision and mission at framework ng National Youth Commission. Meron din ng National Youth Commission. Ang tawag naman sa kanya is National Youth Commission's Medium-Term Philippine Youth Development Plan. At ang haba. Diba? Yes. Ang haba nun. Buti na lang na-memorize. Nilinaw, no, na ang Bangsamoro Youth Commission ay hindi separate sa National No, of Youth course. Commission. No? Oo. Nagkaroon lang tayo ng ganito para to really fully represent the Bangsamoro Yes, Youth. exactly. Oo, No? in Tsaka the para regional ma-feel level. ng mga Bangsamoro Youth yung Exactly. ownership, no, Oo. dito sa region. And under dito sa BYTPA na to, kabisig na rin at kabisig na MIPI, merong 5 focuses na agenda. Ano-ano ba to? Of course, ang mga focuses na mga agenda na yan is patungkol sa kalusugan. Ano ba ba? Yes. For a healthier Bangsamoro. Yes. Governance, of course. Leadership. Yes. No? Peace building. And security. Huwag mo kalimutan. Tama, magkaroon to kasi yan sila eh. Peace building and security. Yes. Of course, pinaka-importante, I think this is SDG 5, no? Education. Edukasyon. Yes. And I think yung education na mayroong pinakamalaking pondo sa ngayon sa BARM. Sa ngayon sa BARM, no? Yun ang ko natin. Let's verify that. And of course, very important to develop sense of nationalism among Bangsamoro youth. They also have the active citizenship, which is I Yes. think MIPI and I, and also si Green. Green. Ayan. Ba't na microphone? MIPI and Rin and I took part during the active citizen training ng British Council. So I think maybe we could, contribute din to this, no? Yes. Lalo na tayo, produkto tayo ng AC. So ito yun. Ano nga ulitin natin? Health, governance, peace building, security, education, and active citizenship. At So, meron sabihin din. lang nito na ang youth ay isa sa mga importanteng kasama sa pag-develop nitong mga agenda ito, di ba? Tama yan, kabisig na rin. Ayan, habang pinapaabot ng kasama natin ng microphone, maaari mo bang kunin? Kabisig na rin?
Yes. Wow, di ba may mga patalastas Ang tayo na bilis. ganyan? You are my savior. Speaking of programs, merong nilagdaang Memorandum of Agreement, no? Ang MILG, no? At saka ng BYC. Yeah. Ito yung tinatawag na SKI. SKI. Oo, ES. hindi yung Yan eh. ski na sa snow ha, SKI. Meron tong May meaning meaning. yan. ESKEY. Ano ba to? Yes. Kabisig na rin. Yan yung engaging the sangguniang kabataan. Wow, yung mga sangguniang kabataan in empowering the youth. Program. And Program. I just hope na one of our episodes, we could focus on this, talking about this. Ano ba itong nilalaman ng programa na ito? And this is very important kasi Diyos ko naman, kabisig na mipet, kabisig na rin. Marami pa rin tayong mga kasamahan, no? Mga SK na hindi rin alam kung ano talaga yung dapat nilang responsibilidad Yes, na sinumpaan. exactly, Cho. Ninya ba? Isa Yeah. yan sa mga nagiging issue natin yan dito sa community. Yes. I think one of the reason din kung bakit hindi nila ganun ka alam yung kanilang responsibilities is because they people na mas mataas sa kanila is they are just topping them, di ba? Parang, Hindi sige, nga ikaw. topping kasi puting ang nangyayari. Puting, Diba? topping. Diba? Diba? Alam mo, let's invite SK Chairman, no, one of our episodes to talk about this, no? And of course, Inshallah. someone from MILG and BYC, no, inshallah, gawin natin yun. Kasi napaka-importante din, ang nangyayari ngayon, nalilimutan nila na leader sila. That is why they were put to represent yung mga kabataan sa kanilang komunidad. Because sa parte ng regional government natin, the BYC, and the national government na NYC, ay hindi nila maririnig yung mga hinainong kabataan sa baba. If Yes. these SKs ay hindi sila well represented, na represent yung kabataan. Diyos ko naman, SKs are leaders. We are, hindi ako SK pero SKs are leaders, okay? You guys are not event organizers na kadalasan na ginagawa natin, mga pa-basketball, pa-pageant. I mean, there's nothing wrong with these Yes. programs, to develop yung mga ganung, alam mo na. Pero siguro baka Oo, pwede but pa nilang explore yung mga ibang bagay. To level up. You need to level up. Kaya siguro ito binigay itong SK na program nga dahil nga sa mga nakikitang issue or challenges na ito. Yes. There is a brighter hope for the Bangsamoro youth and inshallah maging beneficial tong programang ito between the MILG at ng Bangsamoro Youth Commission kabisig na rin. At ang dami kong sinabi. Ayan. So inshallah, no, sana makapag-kwan tayo dito. And let's also have a separate episode din talking about ididig deeper natin yung usapin ng yung sa Bangsamoro Youth Transition something. Like maybe alamin natin nasaan na ba ang BYC in this time of transition, right? Sa ginagawa. This is one of the relevant topics talaga na dapat pag-usapan. Ito may pahabol pa ako Ano yun? Speaking of transition, by December 15 ata, no, is officially ito turn over ang Cotabato City sa Bangsamoro Regional Government. Yes, inshallah, inshallah. Let's pray for that. Yes, at ito na nga, mga kabisig na mipi at kabisig na rin, ang panalo ang may alam natin. I'm sure hinihintay ito ng mga kabisig natin. Mayroon tayong 2 katanungan para sa kanila at pag sila ay nanalo, makakatanggap sila ng Kapit Bisig merchandises na hawak-hawak na kabisig natin na si Mipi. Ayan, o, diba? Meron ba tayong ganito? Tote bag yan. Tote bag. Ano ba yung laman niya? Tote bag. Eco-friendly. Yes. Meron tayong mug. Ayan, parang nag-online. Pamay na lang po kung... We, of course, kailangan natin to. Ito. Face mask. We also have face mask. And of course, cup with face shield. Oy, Baka diba? gusto mong suotin, Joe? Oo. Try mo na para makita nila kung Hindi paano na, mamaya suotin to. na. Ngayon na. Diyos ko makakabawi talaga ako sa'yo. So mga kabisig, ganito po yan siya sinusuot. Ayan. Tama na kabisig na Mipi. Yes. Okay. Thank you so much sa ating mga funders. Maraming salamat, TAF and US8. Ito ang unang katanungan. Baka pwede na nating i-flash. Okay. Ayan. Panalo ang may alam, Kapit Bisig Season 2. Anong holiday ang ipinagdiriwang tuwing Nobyembre 13 ng taon sa Pilipinas? Yes. Ayan. So, na-mention natin to kanina. And ang second question natin ay, sino-sino ang mga organisasyon sa likod ng Kapit Bisig Season 2? Ayan, sa IEC, pansin nyo, hindi natin nilagay yung mga logo kasi, alam mo nyo, man. Ayan. I-share ang live na ito sa inyong timeline at maaari nyong i-comment, no, ang inyong sagot. O di kaya naman ay tumawag sa 0936-781-5654. Again, para manalo, tumawag lang po sa 0936-781-5654. And please, don't forget, Okay. don't forget to share and like ang ating live ngayong hapon. Yes, para po mag-qualify tayo sa ating Panalo ang May Alam.
Yes. Meron na. Ayan, Meron sino? Sino? Si Swidey. Respondent din natin ang sumagot. At least, di ba? Napaka-active Oo. talaga Pero ng baka mga naman, mga correspondent kabisig natin, pwede nyo hong i-komento ang inyong sagot. At, mamaya i-announce din natin sa kanila yung nanalo. Oh, yung ganun na. Okay, once again, ang ating questions. Sino-sino ang mga organization sa likod ng Kapit Bisig Season 2 na ilang beses naming paulit-ulit na sinasabi dito. And ang ating question number 2, baka naman. Ayan. Yung question number 1 pala. Ayan. Anong Oo, namamatay yung microphone ko. Meron tayong katanungan dito mula sa ating kabisig na hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung paano i-pronounce ang kanyang pangalan. Yes. Ang tanong niya, defined youth, age range po. Magkaiba kasi yung definition ng kabataan sa national at saka sa regional government natin. Sa BYC, dinidefine niya ang kabataan from, I think, 15 up to 40-something na edad. 24. 24 up to something 40 na edad. Hindi 24, up to 40 na edad. Sa Pilipinas? No, sa BARM. Magkaiba ang definition ng kabataan sa national context tsaka ng regional context ng BARM. At maganda sana kung natanong natin bakit kaya, no? Oo nga. Yeah, sige tatanong natin yan bakit kaya. Okay. May sumagot na dito from si Suwaidi, kabisig din natin to eh. So sabi niya, Bonifacio Day. Actually, tama naman yung sagot niya. Ayan, habang naghihintay tayo, merong mga komento dito. Sabi ng sa kabisig natin si Jay, excited na po ako sa mga susunod na topics, Char. Ayan. Siguradong madami akong matututunan, lalong-lalo na kaming mga kabataan, Char. Wow. Haha, hello sa mga host na nasa harapan ko mismo. Ayun, ganyan tayo eh. Sana ba siya? Ayun. Okay. Ayan, kabisig na MIPI, mamaya titingnan natin kung sino yung nanalo sa nakakuha ng tamang sagot. We have 2 questions, no? At medyo nagrarana tayo ng time. Babalikan natin yan sila, just to make sure na makuha natin yung mga nanalo. Ayan. At by the way, mga kabisig, gagawa din ho tayo ng viewership survey na ginagawa. Same with the season 1 din, no? Para malaman nyo talaga na nakikinig kami sa mga rekomendasyon ninyo, comments ninyo, and the topics that you wanted to talk or you wanted to hear. And maybe speakers na gusto din nilang makasama natin dito sa program. So, yun, paano ba to? I-flash natin yung link ng survey pag nagawa na natin. Most probably, baka sa episode 2 na natin yan sa susunod din na Lunes. At pag napili sila dun sa sagot, katulad din natin, makakatanggap sila ng KB merchandises natin that we showed to them kanina. Right? Yes. Okay. Ayan. At dami natin na pag-usapan today. And I'm sure marami tayong mga napulot na aral from our talk ngayong hapon na to. Maybe ano ba yung kapit pulot of the day mo? Pahiram mo na ako ng microphone dahil nagpatay. Ayan, so ang aking kapit pulot of the day, ang kabataan is parte ng lipunan and they are one of the most important aspects sa ating buhay. So we really have to engage them sa iba't ibang organization, activities at mga programa dahil sila one of the capable na tao para ma-solve ang mga different issues sa ating community. Wow, grabe ka ako nung kapit pulot of the day ni Mipi. And by the way, before we proceed to kapit pulot of the day ni Nishreen, congratulations to Johaira Abo for getting the correct answer. Ang sabi niya, Bonifacio Day po. Ayan, Johaira, kung ikaw nanonood, I'm sure nanonood ka pa ngayon, pakisend na sa amin ng iyong full name at the same time yung contact number nyo sa chat ng The Moropreneur Incorporated para masend namin or para makuha mo yung iyong premyo. Maraming salamat for watching. Sa isang katanungan pa lang yan, no? Kabisig na rin. Anong kapit pulot mo? Ang aking kapit pulot of the day ay kung ang lahat ng sektor na may concern sa kabataan ay sa pagbabago at sa pagdevelop ng kabataan ay magkaisa at magtulungan para makabuo ng mga mahuhusay at para sa kabataan mahuhusay na mga pamamaraan at makabago sa konteksto ng kabataan ay maaari tayong makabuo ng mga mahuhusay na kabataan na magiging kapaki-pakinabang sa ating lipunan.
Yes, maraming salamat for that Kapipulot of the Day mo ni Shreen. Ako naman ang natutunan ko ngayong araw na ito kung gaano kahalaga na alam natin at isa puso yung salitang pagbabago. Dahil ang pagbabago naniniwala tayo na produkto ito ng pagkakaisa. Meaning, nagkakaisa, we understand the role that we need to play, the responsibility that we have individual at the same time sa ating komunidad. Because again, development is still a long journey. Mahaba pa po yung biyabiyahin natin sa biyahing barm. No, hindi. Sa barm, sa pagtatagaho ng barm. It's still a long journey at mas enjoy po kung sama-sama po tayo towards that journey. Papunta ho dun sa gusto nating maabot. Isang mapayapa, masagana na Bangsamoro region. Ayan. Okay, namamamaalam na tayo sa ating mga kabisig na MIP. Gusto mo akong pahiramin? Ayan, so muli magsama-sama po tayo dito sa The Moropreneur INC page. Next month? Next week. Next week. Ako ang Next inyong Monday. kabisig, Mipi Asi. At ako naman po inyong kabisig, Rin Hashim. Ayan, muli sa susunod na Lunes, alas 4 ho ng hapon, dito lang yan sa The Moropreneur Incorporated Facebook page. Ako si Joe Salik, Kapit Bisig, Boses ng Kabataan para sa Bangsa.